Hi, hello, good morning guys. Good morning sa ating mga kabayan dyan kung saan man tayong sulok ng mundo. Good morning po sa inyong lahat. Ayan po, yung nagkaka-scroll ko lang po ng cellphone ko kasi makain ako. Habang nag-scroll po ako ng mobile ko, may nakikita po akong isang hindi magandang balita po. Ayon po dito kay Axel Vlog, dito ko po nakikita ang isang balita na talagang saklap po. Ayan po, babasahin ko po ang message dito. Sabi ni Axel Vlog, isang Pinay OFW sa Kuwait ang pinagsaksak ng isang lalaking Indian sa mismong bahay nila. Ayon sa panawagan ni Shani na kapatid ng kabayan nating pinatay at pinagsaksak. Good day po. Ako po si Shani Gay Solana Ranario, kapatid ng pinatay na OFW sa Omaria, Kuwait na si Jovelyn Goyo Solana, 34 years old at nakatira sa Talacugon, Agusan del Sur. Saan nga ba itong Talacugon, Agusan del Sur? Hindi ko rin kabisado ito. Mindanao lang din kasi ako. Ewan ko kung saan part ito ng Pinas. Pinatay po ang ate ko ng isang Indian national at sinaksak ang ate ko ng ilang beses. Pumunta ang lalaki sa bahay ng amo niya at nagkunwaring delivery man at pumasok sa bahay nila at doon niya pinagsaksak ang ate ko. Kumakatok po ako sa inyong mga puso. Sino po pwedeng tumulong at may kakayang tumulong sa amin at mapadali ang pag-uwi ng bangkay ng ate ko? Nakontak ko na po ang amo niya pero hindi kami masyadong nagkakaintindihan dahil na rin po sa lingwahe nila. Pero hindi ko tinitigilang kontakin ang amo niya ng babae para mabigyan po kami ng anumang update. May dalawang anak na naulila po ang ate ko. Nandun sila ng sa papa nila sa Kapas Tarlac. Pakatatag kayo dyan, Kian at Allison. So, parang to, babae at saka lalaki yung anak niya. Ewan ko lang kung ilang taon na to. Alam nyo kung gaano kayo kamahal ang mama niyo. Ginawa niya lahat, may bigay lang ang pangangailangan nyo. Kaya ito yung message ng niya kapatid. At may panghuling message siya. Ang sabi niya dito, tinutugon niya dito, sa mga judgmental dyan na walang magawa, wag nang mag-comment ng hindi maganda. Kung wala rin lang kayong sasabing hindi maganda sa kapwa nyo pa talaga Pinay, nakakahiya kayo. Yun yung sabi ng niya kapatid. Hindi nyo alam ang buong istorya, please, respeto sa kabayan nyo. Pakishare na rin po, salamat po. Sisitio Shani Gay Salana Ranayo. So, eto po siya. Eto po ang kabayan natin na pinatay dito sa bansang Kuwait. Ako din po isa sa mga kabayan natin na nandito sa bansang Kuwait. Kaya laking gulat ko rin po nang nakaka-scroll ko sa cellphone ko, nakita ko ito. Sabi ko nakita ko ito nung pa pala, 14 hours pa lang pala ito na pagka-post. Ito po siya Ayan po yung pinatay dito sa Kuwait. Alam nyo mga kababayan, kawawa naman ito. Talagang kung makakarinig ka ng may mga kababayan dito na namamatay, lalo na hindi normal ang pagkamatay nila. Talagang di mo alam kung anong mararamdaman mo ba. Kasi kapwa mo yan sila kabayan. Kaya para po sa kamag-anak nito or pamilya nito, nakikiramay po kami dito. Nakikiramay po ako. Condolence po sa inyong pamilya. Ito lang yung masasabi kong reaction dito or sarili ko pong opinion. Ito kasi dapat hindi naman sa dapat, kasi may kanya-kanya tayong karapatan, kanya-kanya tayong opinion. Sa opinion ko lang ito, hindi ko binabash ang pamilya nito, hindi ko kayo binabash, or hindi ako nang judge ng tao. Ang sa akin lang naman po,
bakit nga po ba tayo nandito sa bansang pinupuntahan natin, na tinataya natin yung mga sarili nating buhay, na hindi natin alam kung ano yung pupuntahan natin, o mabuti ba yung mga amo natin or hindi, o mapapatay ba tayo sa iba or ano. Basta ang alam na lang natin, di ba, bago tayo pumunta dito, ang alam natin, ang think natin sa sarili natin ay para maiahon natin ang ating pamilya sa kahirapan. Pumunta tayo dito para sa mga anak natin, pamilya. Kaya sana iwasan din natin ang magkaroon sana ng mga affair sa ibang lahi, lalong-lalo sa mga Indiano. Hindi ko kayo pinagbawalan. Ang sinasabi ko lang, hanggat maaari iwasan ho natin. Kasi isa din to sa cause kung bakit ang Arab country o hindi lang Arab country o yung mga iba, kadalasan ho na naririnig ko dito sa Arab country, ang liit-liit ho ng tingin nila sa ating mga Pilipina. Ganun ho ang tingin nila sa atin. Kadalasan kong naririnig dito, ang mga Pilipina daw, mga wala daw utak. Yun yung kadalasan kong maririnig dito. Alam nyo ba yun? Ang sakit kaya nang marinig mo na ganyan, yung parang inaapakan ka na, parang buong kapagkatao mo inaapakan mo, pero nilalamon mo kasi ikaw ang nangangailangan. Kaya payo sa ating mga kababayan, kapwa ko kababayan na nandito sa iba't ibang bansa, hindi lang dito sa Kuwait, sana careful po tayo sa mga kinikilos natin. Hindi atin ang bansang ito. Pumunta tayo dito para magtrabaho. Kaya wag na wag sana tayong gagawa sa ikakasira sa atin, ikakasira ng ating mga pangalan dito. At kapag isa ho ang nagbigay, kapag isa ho ang nagkakamali, kapwa natin Pilipina, damay-damay na ho tayo. Lahat ho ng mga tao dito, ang baba ng tingin nila sa atin. Kasi nasa sa atin din yan. Hindi natin alam kung ano ang buong kwento nito, kung bakit siya pinatay ng Indiano at pinasok siya sa bahay, nagpanggap ng delivery man siya, ang Indiano. Hindi natin alam, hindi natin mahusgahan kung ano. Pero isa lang ho ang masasabi ko, ingat tayo mga kabayan sa mga kinikilos natin. Ang nakakapagtaka lang kasi, bakit alam ng Indiano ang pinagtatrabahuan niyang bahay, bakit ganun, di ba? So obvious na magkakilala sila or may something talaga, di ba? Kaya kung ano mang pinunta natin dito, yun sana ang paninindigan natin. Kasi yung ibang mga amo dito, yung amo ko, 2 years na ako dito, pero isang beses lang akong nakalabas. Nung pa lang, last December ho. Alam niyo ba kung bakit? Yung pangalawang beses ko sanang nagpaalam, advance ko na nagpaalam ako ng April. Tapos pagka June nagpaalam ako on that time na birthday ko, kasi gusto ko lalabas ako. Kasi alam ko dito na may dito, na may church ng Catholic Church para sa atin. Hindi ako pinayagan. Alam niyo ba kung bakit? Kasi daw, tayong mga Pilipina sa tuwing lalabas, magdi-day off, muskila daw. Bakit daw muskila? Kila Pilipina daw na nagbo-boyfriend ng ibang lahi dito, kaya daw muskila. Kadalasan daw sa atin, may mga ganyan daw na mga cases dito sa ibang bansa, which is totoo naman talaga. Totoo naman talaga. Pero hindi lahat ng mga Pilipina, hindi lahat ng mga Pinay na nagkakaganyan. Ang nakakalungkot lang, yung mga matitino, damay-damay na rin, di ba? So, yun lang, yung pahayag ko na yun. Hanggang maaari po, iwasan ho natin
na magkaroon tayo ng magkaroon tayo ng karelasyon dito na ibang lahi. Kahit hindi man lang ibang lahi or meron din naman dito mga Pilipino or kapwa Pilipino ganito. Iwasan ho natin sana. Hindi ko kayo pinagbabawalan, which is inaano ko lang na sana gumawa tayo ng kumikilos tayo ng naaayon sa tamang natin, kasi hindi natin tong lugar. Diba? Nakakasad yung isang nagkasala, lahat damay-damay na tayo, diba? Tsaka itong pangyayari na to, kawawa, may 2 anak siya na naulila. So hindi lang siya ang kawawa, mas lalong kawawa yung mga anak na iiwan niya na naulila. So isa itong palaisipan sa atin na lesson learned na to sa atin lahat ng mga Pilipina, na dapat umiwas tayo hanggat maaari. Kung ano man yung dahilan natin, bawat isa natin, na kaya tayo nagkakaganito, ganyan, ganito, para sa akin po, hindi po yan sapat na dahilan para papasok tayo sa isang relasyon. Kung magulo man ang relasyon natin sa ating kapartner, hindi po yan isa sa dahilan na para tayo din hahanap din tayo ng mas magulo pang buhay, na yung puputol na yung buhay natin. Ayan, sa hindi inaasahan. Sa ibang lahi yan sila, ayaw patalo yung ang pagkakaalam ko lang, ang mga ibang lahi, lalo na sa Indiano, diyan papatalo. Kaya iwas-iwasan natin sa mga kapwa natin kabayan dyan na may day off, kumikilos tayo ng naaayon sa ating kalooban, o kung ano man yung reason na pumunta tayo dito, ay dahil sa magsikap tayo para sa ating mga anak, pamilya. Yun yung dapat natin gawin. Kaya yung pag day off ko nga, ang dami-dami kong nakikita. Diyos ko, pumunta ako ng Saysay, Diyos ko, ang dami talagang mga Pilipina, na totoo naman yung mga hindi lang haka-haka, totoo yung mga sinasabi ng mga Arabo dito, yung mga Arab country, na yung mga Pilipina ganun. Totoo, nakikita ko kasi ako mismo nakakita. Talagang ganun. Yung mga sumisikat sa TikTok na mga Pilipina, na ayun, nagsisayaw-sayawa na, yung mga yung mga kapartner nila na mga ibang lahi. Isa yun sa mga nakikita yun. Akala nyo ba hindi yun nakikita ng mga Arab country dito? Nakikita yun kasi social media, pinopost nyo, nakikita nila. Kaya hindi sila nagbibigay basta-basta ng day off, kasi yung thinking nila muskila. Yun yung kasama ko dito nga, 10 years na siya, never ever siya nakalabas kahit isang beses. Kakalabas lang siya kung dadalhin siya ng amo niyang babae papuntang grocery store, papuntang Jamia, papuntang mall, kasama yung amo niya. Pero yung siya ang lalabas at magpapaalam mag-day off, hindi papayag. Ang sabi ng amo niyang lalaki, ang Pilipina daw kapag lumalabas, problema daw. Kasi ang thinking nila ganito, ganyan. Kasi nakikita nila yan sa social media. Alam nila. Kaya ganyan na lang kababa ang tingin nila sa atin. Hindi naman sa nagmamalinis ako or lang. Dapat iwas-iwas tayo. Kasi hindi lang po kayo, pati lahat na ng mga Pilipina na dadamay sa mga ganyan na mga gawain. Sana respetuhin natin ang bansang ito, kasi alam naman natin na bawal yan sa kanilang bansa, bawal yan dito sa country nila, bawal yan dito sa Arab country. Kaya respetuhin natin, hindi natin to teritoryo, kaya igalang natin sila.
kahit pa sabihin natin sila na sila din, ano din sila, ano sila, hindi sila mabuting, amo sila or whatever. Pero ang, ano lang natin, ang, kumbaga tayo, kikilos tayo na naaayon sa lugar nila nang hindi tayo na mas lalo pang napababa ang tingin, napakalit ng tingin nila sa atin. Talaga, hindi ako nagsisinungaling, yan yung tingin nila sa atin. Mapimokdo yung mga Pilipina, wala lang utak tayong mga Pilipina. So diba ang sakit niyan, mukha daw tayong pera, ayan, lumalabas sa kanila yung bibig. Totoo yan, hindi ko yan gawa-gawa, totoo yan sinasabi ko na ang mga Pilipina daw walang utak, mukhang pera, ganito ganyan, ang dami lang sinasabi. Alam mo kung nag-uusap ngayon sila, wala yung ibang pinag-uusapan nila kundi katulong nila, yan yung pinag-uusapan nila. Kaya itong nangyari sa ating kababayan dito na nasa Kuwait, itong nangyayari, eto ho mga kapwa ko kabayan, lesson learned to sa ating lahat na sana'y mag-ingat tayo. Sana ingatan natin yung dangal natin, ingat tayo, bawat step natin dapat pag-isipan natin kung dapat ba natin itong gawin, dapat ba natin itong papasukin. At huwag natin kakalimutan na lagi tayong magpipray para gabayan tayo ng ating Panginoong Diyos sa bawat step natin. Kaya hindi ko kayo pinagbabawalan na mag-boyfriend kayo ng ibang lahi. Ano nyo yan, karapatan nyo yan. Pero ang masasabi ko lang, ingat po tayo sana hanggat maaari. Kaya yun lang. Para po sa nawalan ng condolence na lang po. At sana may mga makatulong po sa kanya. Yung mga yung mga nasa matataas na posisyon dyan, sana matulungan siya. At ipagdasal natin na makarating yung bangkay niya nang hindi matagalan. At maraming salamat po sa panonood niyo. At sana may napupulutan po tayong aral. Yun lang. God bless po sa inyong lahat. At sana wag na sana'y maulit ito na may isa pa tayong kababayan na mawawala lang sa ganitong dahilan lang, 'di ba? Ang sakit. Hindi lang masakit para sa atin. Paano na yung anak? Paano na yung mga anak? Paano na yung mga naiiwan, 'di ba? Kaya sana wag na sana itong maulit. Kaya ingat lagi. God bless po at thank you sa panonood. God bless. Bye.